Hollywood TV. Nang maghiwalay ang aming mga labi, pareho kaming hingal na hingal, hinawakan ako ng mahigpit ni Daniel, nakatutok ang mga mata niya sa akin. Salamat, Daisy. Hindi mo ito pagsisisihan, aniya, halata sa boses nito ang pagkaluwag at pagsamba. Nakasandal ang ulo ko sa dibdib niya, nakahanap ako ng aliw sa tuloy-tuloy na ritmo ng pintig ng puso niya sa pisngi ko. Naniniwala ako sa iyo, Daniel, mahinang bulong ko, nalilibugan ng mga emosyong umiikot sa loob ko. Isang banayad na halik ang ginawaran niya sa tuktok ng ulo ko, nakakapanatag ang kanyang haplos. I'm willing to face whatever comes our way, Daisy. Together, malalagpasan natin ang anumang mga hadlang, deklara niya ng may hindi natitinag na determinasyon. Nakabalot sa yakap ng isa't isa, magkahalong excitement at saya ang napuno ng hangin. Sa sandaling iyon, natanto ko na tumalon ako ng pananampalataya, piniling sundin ang aking puso at magtiwala sa koneksyon sa pagitan namin. Maaaring hindi sigurado ang landas sa hinaharap, ngunit sa tabi ko si Daniel, naramdaman kong handa akong harapin ito ng direkta. Come on, it's getting late. Matulog na tayo, mungkahi ni Daniel na marahang hinila ako patungo sa hagdanan. Saglit akong nag-alinlangan, nag-aalala kay Lily at sa late ng oras. Teka, paano si Lily? Tanong ko na nababalot ng guilt sa konsensya ko. Gabi na ako nakauwi, napapabayaan ko ang mga responsibilidad ko bilang tagapag-alaga niya. Lily is spending the night at a friend's house, sagot ni Daniel na ikinagulat ko sa kanyang kaalaman. Nagkaroon siya ng bagong kaibigan sa school, thanks to you being here and giving her the confidence to reach out to others. Isang ngiti ang sumilay sa aking mukha. I'm glad she's finally making friends, sabi ko, tunay na masaya para kay Lily. Gayunpaman, isa pang pag-iisip ang bumungad sa akin. Pero akala ko sinabi mo na dito lang magpapalipas ng gabi si Lily, naalala ko ang isa sa mga rules na sinabi sa akin. Humalakhak si Daniel, puno ng saya ang kanyang mga mata. Nagkataon na nagtatrabaho para sa akin ang tatay ng kaibigan ni Lily. Tiningnan ko ang background niya at binabantayan siya ng ilan sa mga tauhan ko. She's in good hands, tiniyak niya sa akin. Nakahinga ako ng maluwag, nagsimula akong magsalita tungkol sa pagpunta sa kwarto ko nang pigilan ako ni Daniel, nagtaas ng kilay na mapaglaro. At saan sa tingin mo pupunta? Tanong niya na may pilyong kislap sa kanyang mga mata. Pupunta ako sa kwarto ko, naghahanda para matulog, sagot ko na baka sa mukha ko ang pagkalito. Lumambot ang mapaglaro niyang ekspresyon, at humakbang siya palapit, nakalahad ang kamay niya para himasin ang kamay ko. No, wrong answer, nanunokso niyang sabi. Napatingin ako sa kanya, nagtataka. You're officially my girlfriend now, which means you'll be sleeping in my bed. Sabi niya, dahilan para mamula-mula ang pisngi ko. Well, of course, if that's okay with you, mabilis niyang dagdag, na may sinseridad ang boses. Oh, nauutol kong sabi, natigilan sa kanyang proposisyon. Daisy, I'm not going to force you into anything, paniniguro sa akin ni Daniel, malumanay ang boses. I would love to, huminto siya, bumalik ang nakakalokong kislap sa mga mata niya, pero mapaglarong hinampas ko ang balikat niya, bago niya natapos ang sasabihin niya, dahilan para mapatawa siya. Gayunpaman, handa akong maghintay para sa iyo, Daisy. Kanina ka pa natutulog sa aking kama, remember? I promise, no funny business, paninigurado niya sa akin, na itinaas ang dalawang kamay bilang inosente. I suppose that's okay, sagot ko, ang puso ko'y kumakabog na may halong nerbiyos at excitement. Pero ano ang sasabihin natin kay Lily? Itinanong ko. The truth, you want to know something, simula noong araw na dumating ka, our dear Lily ay nagsisikap na maglaro ng Cupido. Palagi niyang sinasabi sa akin na girlfriend material ka, sabi niya, at nakaramdam ako ng hiya. Yeah, Lily would do the same with me, pag-amin ko, at tumawa si Daniel. Papasok na kami sa kwarto niya nang huminto ako sa entrance. Maliligo lang ako ng mabilis at kukuha ng pajamas, at babalik din ako agad, sabi ko na pilit pinipigilan ang sarili. Pero pinigilan ako ni Daniel. Maligo ka na lang sa kwarto ko, ipahiram ko sa iyo ang damit ko, sabi niya. Pero, sinubukan kong sabihin, pero hinila niya ako papasok sa kwarto niya at isinara ang pinto. Mag-shower ka na lang dito, Daisy. Sinabi niya. Okay, sabi ko, ngumiti siya at pumunta sa closet niya. Lumabas siya, at binigay sa akin ang isa niyang shirt. Salamat, sabi ko at naglakad na papuntang banyo. I'll shower right after you, sabi niya. Lumingon ako sa kanya at sinabing. Ano, nako, mag-shower ka muna, sabi ko. Or we could shower together, sabi niya, at pakiramdam ko namumula ako.
I'm kidding, wika niya. Maligo ka muna. Kailangan kong tumawag ng mabilis, at mag-shower ako pagkatapos mo, sabi niya. Kung sigurado ka, sabi ko. Ngumisi siya at sinabing, I'm sure. Tumango ako at naglakad papuntang banyo. Mabilis akong tumalon sa shower. Mabilis akong naglinis ng aking sarili at pagkatapos ay lumabas ako ng shower at binalot ang aking sarili ng tuwalya. Tiningnan ko ang sarili ko sa full-length mirror. Parang kailangan kong kurutin ang sarili ko. Nangyayari ba talaga ang lahat ng ito? Naging girlfriend ba talaga ako ni Daniel? Habang tinitignan ko ang sarili ko sa salamin, nagsimula akong magpanik. Paano ako nagustuhan ni Daniel? Wala akong maibibigay. Wala akong kamukha sa mga modelong nakasama niya. Habang nagkakaroon ako ng panic attack, naghulog ako ng ilang bagay mula sa lababo. Tapos may narinig akong kumatok sa pinto. Daisy, are you alright? May narinig akong nahulog. Sinabi niya. I'm fine. I'm just changing. I'll out in a second, sabi ko at mabilis na isinuot sa ulo ko ang shirt niya. Talagang matangkad siyang lalaki kaya ang shirt niya ay bumagay sa akin na parang oversized na blouse. Bumaba ang tingin ko sa aking mga binti at nagsimulang makaramdam ng pag-iisip sa sarili. Get a grip, Daisy, sabi ko sa sarili ko. Sa wakas ay humugot ako ng lakas ng loob at binuksan ang pinto ng banyo. Nakaupo si Daniel sa kanyang kama, at tumingala siya sa akin. Naligo na siya at nagpalit. Masasabi niyang nagulat ako, at pagkatapos ay sinabi niya. Nag-shower ako sa opisina ko, sabi niya. Oh, sabi ko na lang. You know you look sexy in my clothes, sabi niya, at naramdaman kong namula ako. Humalakhak si Daniel. Anong nakakatawa? Tinanong ko siya. I just love to see you blush, wika niya. Ngayon matulog ka na, sabi niya. Saglit akong nag-alinlangan at pumunta sa kabilang side ng kama. Umupo ako sa dulong sulok ng kama. Tumingin siya sa akin at sinabing, bakit ang layo mo? Halika na, aniya, na inilahad ang kanyang mga kamay. Lumapit ako ng kaunti sa kanya, at hinila niya ako papunta sa dibdib niya. Inihiga ko ang ulo ko, at sinimulan niyang paglaruan ang buhok ko. Alam mo, I suffer from insomnia. I haven't able to sleep peacefully in years. However, the night you slept in my bed, I slept like a baby, sabi niya, at napangiti ako. Patuloy na nilalaro ni Daniel ang buhok ko, at bago ko namalayan ay nakatulog na ako sa yakap niya. Kinaumagahan, sinala ng sikat ng araw ang mga kurtina, dahan-dahang hinihikayat akong gisingin. Iminulat ko ang aking mga mata, natagpuan ko ang aking sarili na nakapatong pa rin sa yakap ni Daniel, ang init ng kanyang katawan na nagbibigay ng aliw na pakiramdam. Isang ngiti ang sumilay sa gilid ng aking mga labi nang mapagtanto ko kung gaano natural at tama ang pakiramdam na kasama siya. Bahagyang lumingon, ibinaling ko ang tingin ko kay Daniel, na mahimbing pa rin ang pagkakatulog. Ang kanyang mga features ay nakaka-relax at mapayapa. Pinutok nito ang puso ko sa pagmamahal. Hindi ko maiwasang sundan ng aking mga mata ang linya ng mukha niya, kabisado ang bawat detalye. Habang nakahiga ako, naliligaw sa aking pag-iisip, muling nagbabalik sa aking isipan ang mga pangyayari noong nakaraang gabi. Ramdam na ramdam ko pa rin ang pangingilig sa labi ko, mula sa pinagsaluhan naming halik. Dahan-dahan akong kumalas sa pagkakayakap ni Daniel, bumangon ako sa kama, maingat na hindi maistorbo ang kanyang pagtulog. Pagpasok ko sa banyo, binuhusan ko ng malamig na tubig ang mukha ko, umaasang malilinaw nito ang isip ko at maibalik ako sa realidad. Habang pinagmamasdan ko ang refleksyon ko sa salamin, halo-halong emosyon ang bumalot sa akin, kagalakan, pananibik, at bakas ng kawalan ng katiyakan. Paglabas ng banyo, naabutan ko si Daniel na nakaupo sa kama, kinusot ang kanyang mga mata na inaantok. Ang magulo niyang buhok at ang bahagyang kulubot sa kanyang mukha ay nagmukhang hindi kapani-paniwalang kaakit-akit. Tumingala siya at tinitigan ako, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Good morning, bati ko sa kanya, puno ng pagmamahal ang boses ko. Iniunat niya ang kanyang mga braso sa itaas ng kanyang ulo at humikab. Morning, beautiful, sagot niya na husky pa rin ang boses mula sa pagkakatulog. How did you sleep? Parang baby, matapat kong sagot, isang kontentong buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi. I never realized how comforting it is to have you beside me. Your presence has a way of easing my worries. Isang masayang ekspresyon ang bumalatay sa mukha ni Daniel, at tinapik niya ang bakanteng espasyo sa tabi niya. Well, bumalik ka muna sa kama. May ilang minuto pa tayo, bago hingin ng mundo ang atensyon natin. Tumawa ako at sumama sa kanya sa kama, yumakap sa kanyang tagiliran. Bumalot sa akin ang init at pamilyar ng kanyang haplos, na nagparamdam sa akin na ligtas at minamahal ako. Nakaupo kami doon sa komportableng katahimikan, ninanamnam ang simpleng kasiyahan ng piling ng isa't isa. Maya-maya, nag-ipon ako ng lakas ng loob para talakayin ang paksang nasa isip ko simula kagabi. Daniel, kailangan nating mag-usap.
Lumingon siya sa akin, puno ng curiosity ang mga mata niya. What about that, Daisy? You're not breaking up with me, di ba? No, syempre hindi kalokohan, ngunit gusto kong pag-usapan ang tungkol sa ating relasyon, sabi ko. Tumango si Daniel. Okay, anong gusto mong pag-usapan? Tanong niya sa akin. Well, I was wondering if we can wait a little before tell people we are in a relationship. This is all new to me, and I just don't want to get ahead of myself, sabi ko. Daisy, this is all new to me too. I've never been in a real relationship with anyone before. I'm okay with waiting to tell people, but what about Lily? Tanong niya sa akin. Well, Lily is a very smart little girl. Kahit na sinubukan nating itago ito sa kanya, sigurado akong malalaman niya ito. Kung okay lang sa iyo, sa palagay ko ay dapat na nating sabihin kay Lily sa ngayon, sabi ko. That works for me, sinabi niya. Now, where is my morning kiss? Agad niyang tanong sa akin, bago ako hinila papunta sa kanya at sinimulan akong halikan. Nakaupo ako sa ibabaw niya habang naghahalikan kami. Habang lumalalim ang halikan namin, binaliktad niya ako. Ako naman ngayon, nakahiga, at siya ay nasa ibabaw ko nang marahan niyang idiniin ang kanyang bigat sa akin, at patuloy na hinihalikan ang aking mga kamay sa kanyang katawan, at ang kanyang mga kamay ay ginalugad ko ang kanyang kamay sa aking mga hita, at ako ay dahan-dahan tinulak siya palayo bago pa mas uminit ang halik. Pareho kaming hingal na hingal. Wow, that was, sabi ko habang hinihingal. Yup, it was. Nakangiting sabi niya sabay halik sa noo ko bago humiga sa likod niya. Tahimik kaming nakatitig sa kisame nang makarinig kami ng ingay sa ibaba. Nakauwi na siguro si Lily, sabi ko sabay lingon kay Daniel. Oo, sabi ni Daniel habang nagsimulang bumangon sa kama. Nakatayo siya sa tabi ko nang sabihin niya, halika, sabihin natin sa kanya ang magandang balita. Sabi niya, iniabot ang kanyang kamay upang tulungan akong bumangon sa kama. Hinawakan ko ang kamay ni Daniel at tumayo. Okay, let's go, nakangiting sabi ko sa kanya habang pababa na kami. Pagbaba namin ni Daniel sa hagdan, nadatnan namin si Lily sa sala, nagtatanggal ng coat niya. Isang maliwanag na ngiti ang lumitaw sa aking mukha nang tumakbo siya patungo sa akin, binalot ako ng isang mainit na yakap. Good morning, Lily, sabi ko, sabay yakap sa kanya pabalik. Morning Daisy, sabi niya. Nasaan ang yakap ko? Tanong ni Daniel sa kanya. Ngumiti siya at niyakap din siya. May nakitang kakaiba ang mga mata ni Lily. Daisy, bakit suot mo ang shirt ni Kuya Dan? Tanong niya, her innocent curiosity bringing a blush to my cheeks. Nagpalitan kami ni Daniel ng tingin, na pagtantong nakalimutan naming magpalit ng damit sa excitement ng umaga. Bago pa kami makapagpaliwanag, nahawakan na ang imahinasyon ni Lily. Wait, I know. You guys are finally boyfriend and girlfriend, bulalas niya, nagniningning ang mukha niya sa tuwa. Tama ako, hindi ba? Patuloy niya, tumatalbog pataas at pababa sa paghihintay. Pinaghalong pagtataka at saya ang bumalot sa akin nang makumpirma ko ang hula niya. Yes, nasabi ko, at sumabog ang excitement ni Lily. Really? Oh my gosh. That's amazing. Bulalas niya, ang kanyang tunay na kagalakan ay umaalingaw-ngaw sa kanyang boses. Yes, yes, yes. Sigaw niya, ang kanyang sigasig ay nakakahawa. Lumapit sa akin si Lily at niyakap ako ng mahigpit. Gumanti ako ng yakap, nakaramdam ako ng labis na pagmamahal at suporta mula sa aking bagong nakababatang kapatid na babae. Sumingit si Daniel, sinusubukang i-redirect ang sobrang lakas. Yes, Lily, now let's calm down, mungkahi niya na may halong saya sa boses. I can't calm down. I'm so happy. When are you guys getting married? Tanong ni Lily, lumalabas ang kanyang inosenteng pananabik. Lalong namula ang pisngi ko sa tanong niya. Sweetie, your brother and I have just become a couple, we're still getting to know each other, paliwanag ko, sinusubukan kong hanapin ang tamang salita. Yeah, this is how relationship usually start, sabi ni Daniel, na nagbibigay ng ilang pananaw. But you already know each other, why can't you just get married already? Diniinan ni Lily, bakas sa mukha niya ang pagkalito niya. Understanding the innocence behind her words. Then Daniel replied. Lily, right now, Daisy and I are simply enjoying being a couple. Marriage may come in the future. Kinindatan siya ni Daniel kaya mas lalo akong namula. Grown-ups are so confusing, daing ni Lily, ang kanyang parang bata na pagkabigo ay nagpapatawa sa aming lahat. Tumawa kami bilang tugon, pinahahalagahan ang kanyang tapat na pananaw sa mga adult relationships. You know what? All this excitement made me hungry. Bakit hindi tayo sabay-sabay mag-almusal? Sabi ko. Yes, sabi ni Lily. Nagugutom ako. Me too, sabi ni Daniel. Okay then let's have breakfast, sabi ko, habang papunta kami sa table. Tinungo namin ang mesa, nababaon sa nakakahawang sigla ni Lily.
Habang nakaupo kami para mag-almusal, napuno ng excitement si Lily. Ang kanyang tunay na kagalakan at suporta ay nagpainit sa aking puso, na nagpapaalala sa akin ng magandang bond na aming binuo bilang isang pamilya. Sabay kaming kumain, pinahahalagahan ang mga simpleng sandali ng pagsasama. Pagkatapos ng almusal, kailangan nang umalis ni Daniel para magtrabaho, at tinulungan ko si Lily na maghanda para sa kanyang art class. Dumating ang driver namin para ihatid siya sa klase, naiwan ako ng isang araw para sa sarili ko. Nagpa siya akong magpakasawa sa isang magandang libro at humanap ng aliw sa hardin. Nagstay ako sa isang maaliwalas na lugar, nilublob ko ang sarili ko sa kwento. Bigla akong nakaramdam ng presensya sa tabi ko, at tumangala ako para harapin si Anthony, isang pamilyar na mukha na may maamong ngiti. "Hi Anthony," masiglang bati ko sa kanya, natutuwang makita siya. "Hi Daisy," sagot niya at umupo sa tabi ko. Panipik. "Iba ang hitsura mo ngayon." Masaya, pagmamasid niya, puno ng kuryosidad ang mga mata. "Salamat," sagot ko, pinahahalagahan ang kanyang atensyon sa detalye. Naunahan ako ng curiosity, at tinanong ko siya, "Kumusta ang mga bagay para sa iyo, Anthony?" "Oh, alam mo same old, sinabi niya. "Alam mo Anthony, gusto ng pamilya mo na magpatuloy ka," sabi ko. Tumingin siya sa akin pero umiling. "No, I don't deserve a second chance," sinabi niya. "Lahat ng tao deserve ng second chance, Anthony," sabi ko. Sa sagot na sana siya nang may sumigaw. Snip. Lumingon kami para tingnan kung sino iyon, at nakita kong si Ringo iyon. "Hinihintay ka nila," sabi niya. Tumango lang si Anthony. Lumayo si Ringo, at naramdaman ko ang panginginig. "Hindi ko talaga gusto ang lalaking iyon," sabi ko. Lumingon sa akin si Anthony. "Bakit kanya binigyan ng problema?" Tanong niya sa akin with a worried expression. "Well, technically, no, pero binibigyan lang ako ng masamang pakiramdam ng lalaking iyon," sabi ko. "Kung sakaling bigyan kanya ng anumang problema, sabihin sa akin," sabi niya, at tumango ako habang siya ay tumayo. "Anthony, bakit kanya tinawag na Snip?" Tinanong ko siya. "Nickname lang ang binigay nila sa akin," sabi niya, at tumango naman ako. "See you later, kid," sabi niya habang naglalakad palayo. "Bye," sabi ko habang naglalakad siya palayo. Pagkatapos ay pinagpatuloy ko ang pagbabasa ng libro ko, habang hinihintay kong makauwi si Lily. At dito na po, nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.